Isa palang tailed beast Jinchuriki itong si Himawari Uzumaki. Oo guys, sa latest chapter nga ng Boruto 2 Blue Vortex ay yan nga yung pinakamalaking revelation na ibinigay sa ating mga fans. Ang tanong, how or paano nga ba naging isang Jinchuriki itong si Himawari? At sino at anong klaseng tailed beast nga ba ang nananahan sa loob ni Himawari? Kurama, Shukaku, alamin natin yan. Pakipindot nga muna ang like and subscribe para updated ka sa mga parating na Boruto updates. Atin ang simulan. So bago nga i-reveal sa atin na isang Jinchuriki itong si Himawari dito sa chapter 8 ng Boruto 2 Blue Vortex, ilang beses nga muna tayong binigyan ng writers ng mga clue at foreshadowings tungkol sa isang secret power na mayroon itong si Himawari. Una ngang foreshadowing yung ipinakita sa atin dito sa chapter 72 ng Boruto Naruto Next Generations, na kung saan makikita nga natin dito sa isang panel na binanggit nga ni Himawari kay Hinata na if ever nga daw na maging isa siyang ganap na shinobi, itong si Himawari, ay tutulungan nga daw niya itong si Boruto kahit ano ang mangyari. Dito nga guys nagsimulang i-set up ng Boruto writers ang karakter nitong si Himawari bilang isang karakter na magkakaroon nga ng malaking role sa storya down the line. At ito na nga yung malupit dyan guys, sa chapter 77 nga ng Boruto Naruto Next Generations, habang nagsha-shopping nga itong sina Ida, Sarada, Sumire at kasama dito si Boruto at Daemon, dito nga nabanggit ni Daemon na mahina nga daw itong si Boruto. Keep in mind guys na itong si Boruto nga sa time na ito may lakas na nga para makipagsabayan sa full powered Naruto at Sasuke kapag ginagamit yung kanyang karma version 2. You are weak, no redeeming qualities at all. Tinanong pa nga ni Daemon na wala nga daw bang kahit isang dissenting fighter dito sa Konoha? Then dito nga biglang may naramdaman si Daemon na kakaiba. Nasindak nga si Daemon at agad nga siyang lumabas dito sa shop kung nasaan sila. At dito nga niya nakita si Himawari. Agad nga niyang sinunggaban si Himawari at tinanong na who are you? Sinubukan pa nga atakihin ni Daemon dito si Himawari guys. At noong hindi nga ito iniwasan ni Himawari, dito nga sinabi at tinanong nitong si Daemon kung bakit nga daw ba hindi ito iniwasan ni Himawari. Dahil basic nga lang daw dapat sa mga katulad ni Himawari na iwasan yung mga gantong klaseng atake. Naramdaman daw kasi ni Daemon na kahit mukha nga daw na mahina itong si Himawari, may kakaibang araw kasi na intensity siyang naramdaman mula dito kay Hima. Dito nga unang inireveal sa atin na mayroon ngang secret power itong si Himawari guys. At nung mga panahon nga na ito guys hindi pa natin alam kung ano ito. Maraming theories na lumabas at kahit ako nga gumawa ng mga videos tungkol dito na maaari bang Tensegan ito or iba pa. Ibig sabihin nga guys, 3 years ago, ilang taon na nga ang nakararaan nung unang napansin ni Daemon itong secret power ni Himawari. Meaning noon pa lang may tinatago na talagang kakaibang lakas itong si Himawari, ang tailed beast na nananahan sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, paano nga ba ito nangyari? Paano naging isang tailed beast Jinchuriki si Himawari? Ang pinaka possible explanation nga para dito guys ay yung fact na anak nga si Himawari ng isang host o tailed beast Jinchuriki mismo na si Naruto Uzumaki. The thing is hindi naman talaga totally kailangan maisil sa loob ng isang tao ang isang tailed beast para ma-acquire nila ang chakra ng isang tailed beast. For example nga ay yung Gold and Silver brothers na si Ginkaku at Genkaku na naging mga pseudo Jinchuriki ng Nine Tails dahil na-expose nga sila sa chakra ni Kurama nung sila nga ay 2 linggong na-stuck sa loob ng tiyan nitong si Kurama. Well, itong si Himawari nga guys siguradong nagkaroon din ng tailed beast chakra mula sa pagiging exposed nga niya sa isang Jinchuriki na si Naruto. At may chance nga din guys na during plok-plokan ni Naruto at Hinata may chakra din si Kurama na namana nitong si Himawari sa mga panahong ipinagbubuntis pa lamang siya. Dahil as we all know, all chakra is connected. May mga paraan talaga para ito ay maibigay o maipamana. At pwede nga rin guys na si Naruto mismo ang nagbigay ng tailed beast chakra kay Himawari bilang tulong kay Himawari para sa mga future na mga pangyayari at sitwasyon na maaaring magpahamak kay Himawari. Kumbaga tulong at last resort. Ngayon, anong klaseng tailed beast nga ba ang nasa loob ni Himawari? Marami nga sa inyo nagtataka. Kurama nga ba o Shukaku? Simulan nga natin kay Shukaku, ang one-tailed beast. Posible nga ba na siya ang nananahan sa loob ni Himawari? May chance, yes, dahil tanging si Himawari nga lang guys yung nakagawang paamuhin itong tailed beast na ito. Pero para sa akin nga guys, malabo. So, si Kurama nga ba ang tailed beast na nasa loob ni Himawari? Ito nga ang mas malaking posibilidad dito guys. Maaari nga na si Kurama ang nasa loob ni Himawari dahil kung ating nga matatandaan, ang mga tailed beast nga ay hindi namamatay. Dahil kahit mamatay nga sila, muli rin silang mareresurrect sa nalalapit na hinaharap dahil sila nga ay gawa sa pure chakra. Una nga natin tong nakita noong pinatay unintentionally nitong si Kakashi Shinohara Rin na during that time nga isa pilitang naging Jinchuriki para sa Three Tails. Namatay nga itong si Rin habang nasa loob pa yung kanyang tailed beast. Ngunit matapos nga ang ilang taon muli ngang nagresurrect itong Three Tails na si Isobu kahit kasama siyang namatay noon ni Rin. At posibleng ganun nga rin ang nangyari dito guys. After ngang mamatay ni Kurama dahil sa paggamit nila ng Baryon Mode against kay Ishiki, posibleng ngang nagsimulang magresurrect muli at maipon ang chakra na muling bubuo kay Kurama sa loob ni Himawari. At yun nga siguro yung dahilan kung bakit nagulat noon si Daemon sa kapangyarihan nitong si Himawari.
Pero kung ganun nga guys at naging Jinchuriki nga si Himawari nitong si Kurama, para sa akin nga hindi sapat iyon para maging threat at katakutan nitong si Daemon. Dahil at most nga guys itong lakas nga ni Kurama noong siya ay na kay Naruto pa lamang hindi nga threatening o hindi nga ganon kapanganib kung itatapat sa mga katulad ni Daemon. Kumbaga guys, sa god level opponents hindi nga nakakasindak ang lakas ni Kurama. Dahil after all, isang fragment lamang si Kurama ng 10-tailed beast. Kaya nga sa tingin ko guys, kung sakaling si Kurama man ang nananahan sa loob ni Himawari, may chance nga guys na itong Kurama nga na ito ibang level ang lakas. Posibleng itong tailed beast nga na ito na nasa loob ni Himawari guys ang pinakamalakas na tailed beast na makikilala natin. Na pwedeng may lakas nga na nalalapit o may kukumpara sa 10 tails mismo. At ito nga siguro yung tailed beast na siguradong makakatulong kay Himawari upang makipagsabayan sa mga god level opponents tulad ni Daemon, Code, Shinju at marami pang mga parting na Otsutsuki. May mga chance nga rin guys na nagsama-sama nga ang lahat ng tailed beasts dito sa Earth upang ibigay yung kanilang chakra sa loob ni Himawari upang tulungan nga ang mga shinobi para maiwasan ang parating na pagkawasak at kapamakan ng buong mundo. Dahil maaari ngang na-sense nitong mga tailed beasts na yung overseer ng kanilang existence at communication na si Naruto nawala na. Kumbaga nawala yung pastol ng mga tailed beasts. Kaya may possibility rin guys na ganito. Hindi pa natin alam talaga kung ano ang nangyari, kung paano naging Jinchuriki itong si Himawari, hindi pa kasi sa atin na na-explain, maaaring sa next chapter. Pero sa ngayon nga, ang pinakamalaking tsansa ang pagbabalik ni Kurama na mas malakas pa. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Comment down below, paki-like, bye bye.